So naghahanap kayo ng 7-seater. Hindi nyo kailangan ng magarang kotse, hindi nyo rin kailangan ng malaking kotse. Ang kailangan nyo lang isang 7-seater na pwede magdala sa pamilya ninyo, sa day-to-day drives ninyo, or di naman kaya out of town, na matipid pa rin. Ano nga bang solusyon dyan? Well, for a lot of Filipinos, they should consider this car right here. Ito nga pala yung Toyota Avanza. At sa video na to, bibigyan namin kayo ng rundown dun sa mga specs and features niya depende sa variant. So, ang kailangan nyo malaman sa Toyota Avanza is actually pareho lang sila ng Toyota Veloz, no? Ang main difference lang talaga is yung itsura nila, yung mga specs and features na meron ka sa loob, pero yung kaha nila, pati yung katawan nila, actually pareho lang naman yan. Mas premium lang talaga ang Toyota Veloz. Pero sa video na to, Avanza lang pag-usapan natin. Ano nga ba mga trims ng Toyota Avanza? Well, ang base model nyo ay ang Toyota Avanza J. Meron yan, manual lang at 1.3 liter ang makina niyan. Meron din kayo, katulad ng meron tayo dito, ang E-variant na available either as a 5-speed manual or di naman kayong automatic na may CVT. Finally, meron din doon yung Toyota Avanza G. Ito yung top of the line na Avanza at ang main difference nito ay may mas malaking makina nito. Ngayon, pag-usapan natin yung mga makina, no? So, sa J at saka sa E, meron kang 1.3 liter engine na will give you 98 horsepower and 122 Newton meters of torque. Now, meron kang 10 kilometers per liter sa loob ng city kahit na mas mabigat ng konti ng traffic, achievable pa rin ito. At pagdating nyo naman sa highway, you can get around 20 kilometers per liter. Ngayon, pag nag-upgrade kayo dun sa Toyota Avanza G, may 1.5 liter na makina yon na may 106 horsepower and 138 Newton meters of torque. Now, pagdating sa fuel economy, dahil mas malaki ang displacement mo, mas mababa ng konting-konti lang yan. So, sa loob ng city, should expect around 9 kilometers per liter. Pero honestly, pagdating nyo sa highway, nasa 20 kilometers per liter yan. Ngayon, ang kinagandahan din ng Toyota Avanza, dahil ang makina niya ay parin-pareho sa Toyota Vios, madali rin ang mga pyesa mo dito. So, kahit saan kayo pumunta sa Metro Manila or pati na rin sa mga probinsya at nagka-aberya kayo, hindi kayo magkakaproblema pag Toyota Avanza ang gamit ninyo. So, paano nyo nga ba malalaman from the outside kung anong variant ng Toyota Avanza yon? Well, madali lang, no? Sa likod may badge. Pero kung hindi nyo makita yung badge, mapapansin nyo na sa E, pataas, meron na kayong LED fog lights. Dun sa J, wala yan. Sa side mirrors mo rin, sa E, pataas, meron ka ng turn signals, yung tinatawag na repeaters. Power folding na rin ito. At pag tingnan niyo yung antenna niyo dun sa taas, meron ka na nung parang shark's fin type sa E, pataas, sa J, wala. Yung pole type lang yan. Ngayon, pagdating naman sa mga rims mo, doon sa Avanza J, steelies lang yan na 15 inches. Meaning, pwede mo lagyan ng hubcap kung gusto ninyo, pero hindi siya alloy rims, hindi siya alloy wheels. Na dito naman sa E pataas, meron ka ng rims at 15 inches yan para sa E, 16 inches naman para sa Avanza G. Pagdating naman sa interior, starting sa Toyota Avanza E pataas, meron ka ng 8-inch na touchscreen. Depende sa year model, meron na itong Apple CarPlay at Android Auto, pati na rin reverse camera. Ngayon, kapag kunin nyo yung J, 6.75 inches lang yan. At wala kang CarPlay, wala ka ng Android Auto kahit anong year model pa yan. Dito sa steering wheel mo, meron ka na ring buttons na magko-control dyan sa radio mo. At the same time, 4 na ang speakers mo dito. Ngayon, pagdating naman sa safety and security, wala kang advanced driver assistance system functions dito sa E at saka sa J. Pero at least dito sa E, meron kang immobilizer. So kapag hotwire yung kotse mo, hindi yan gagana unless yung susi mo, yung chip sa loob, nare-recognize ng kotse. Doon sa J, unfortunately, wala. So may possibility na ma-hotwire yun. Ngayon, pag nag-upgrade naman kayo doon sa G variant, ang makukuha nyo is, meron na kayong 4.2 inch dito sa instrument cluster ninyo. Meron kayong steering column na hindi lang umaakit baba, lumalabas-pasok din. At the same time, meron na kayong push-to-start button. Tapos, meron na rin kayong blind spot monitoring system, rear cross traffic alert, at 6 airbag ninyo compared to only 2 dito sa J at saka sa E. Kahit na compact na MPV o multipurpose vehicle lang ang Toyota Avanza, maluwag pa rin naman talaga ito sa loob. Dahil binawasan nila yung cargo space ninyo, in exchange, they gave you a more spacious room para sa mga passengers. At ramdam mo talaga yan, especially dito sa second row, no? Hindi ganun kakapal din yung mga upuan, so legroom is very good, pati na rin ang headroom. At the same time, meron ka ng 2 charging ports dito, may cup holders ka pa dito sa tabi, which I think to be a very good place para maglagay ng cups. Instead of yung mga nilalagay dito o nandito sa sentro, mas madali kasi maabot talaga yung mga nandito sa tabi, mas hindi rin matatapon. Ang hindi ko lang masyadong gusto dito is, etong mga air vents mo, ang
weird talaga ng design niya. Parang ang ibang kotse lang na meron ito is the Veloz, kasi nga pareho lang sila ng Veloz. Pati na rin yung Mitsubishi Strada o yung Triton. Ngayon, pagdating naman sa third row, para makapunta dyan, hilain mo lang tong lever na to at magta-tumble down na ang upuan na to. And you can just climb on into the back. Now remember, 7-seater siya. So, ang mga bata or mga smaller adults, pwede dito. Now, just in case nasisikipan kayo dito at my height na 5'6" tall, ang liit na lang ng legroom ko at around half an inch, pero kayang-kaya pa rin naman i-unrecline itong second row seats at pwede rin silang i-slide forward. So drive na natin yun itong Toyota Avanza. And again, take note, ito yung 1.3 liter na version. At marami nagsasabi dati na parang underpowered daw ang Toyota Avanza. Well, hindi ko nang sasabing underpowered siya, no? Honestly, lalo na kung mag-isa ka lang, more than good enough na to para sa daily city commutes mo, sa daily driving mo. Ngayon, pag kunyari, akit ka ng Baguio at meron kang 7 passengers or 7 kayo lahat sa kotse, oo, totoo, akit pa rin siya ng Baguio. Kaya huwag kayong makinig na sa mga tao na nagsasabi, akit pa yan ng Baguio, hindi yan makakakit. Makakakit pa rin yan. Hindi mabilis, no? Pero aabot ka pa rin naman dun sa proper speed na kailangan mong gawin eventually. At the same is true kapag dinadrive mo to sa highway. Pero anyway, pag dinadrive mo to sa city lang for daily trips, does it feel like a Vios lang? Well, honestly, yes. Kasi same nga lang yung makina niya sa Vios. So, there still is enough grunt pag gusto mo mag-accelerate. Medyo maingay lang yung CVT, pero smooth naman siya overall. And most importantly, matipid pa rin siya sa gasolina, no? Yung steering mo dito, madali lang, magaan siya. And kapag pinapark nyo to, mas malaki rin siya compared sa isang Vios. Pero dahil napaka-kwadrado niya, hindi siya mahirap i-park. Maganda rin yung visibility mo dito dahil meron ka nitong mga quarter windows. Malaki rin yung rear windshield mo. So, pwede talaga. Even for beginner drivers, hindi kayo mahihirapan dito sa loob ng Toyota Avanza. Ngayon, pag nag-upgrade naman kayo dun sa 1.5 liter na version, you get a little bit more extra power. But honestly, hindi naman ganun kalaki yung difference, no? So, gets ko rin bakit hindi ganun ka mabenta yung 1.5. For the most part, I would recommend you just get the 1.3. That's the reason din bakit bestseller talaga itong E na CVT. Then, ang malaking difference mo lang dun would be the torque. Dahil yung extra ilang newton meters of torque mo, ramdam mo talaga yun, lalo na pag sa akyatan. Ngayon, isa sa pinakamalaking advantage talaga ng isang Toyota Avanza compared, for example, sa mga competitor niya, no? Katulad nila yung Stargazer, alam mong zero yung pag-tune ng suspension nito para sa sporty niya. So, hindi siya maganda in terms of handling. Pero, ang upside naman yan, napaka-komportable na talaga. Kasi pagdating sa mga lubak, I mean, ramdam mo siya, no? Pero hindi talaga siya masakit. Kung anong pakiramdam ng Vios, mas komportable pa siya sa Vios, mas malambot pa siya sa Vios. So, hindi magrereklamo yung mga pasahero mo kahit na malubak yung kalsadong dinadaanan ninyo. So, ready na ba kayong magkaroon ng isang affordable na 7-seater na matipid din sa gasolina at hindi kayo mamblema sa spare parts? Well, itong mga Toyota Avanza na to, brand new, umaabot pa to ng mga around 1 million pesos, no? Pero dito sa Automart, marami tayong mga use examples na murang-mura talaga, ranging from 750,000 pesos to only around 900,000 pesos para dun sa mga top of the line na G-variant. So ano pang hinihintay ninyo? Check them out now on our website, automart.ph, and schedule an inspection today. Pwede itong in-person at pwede rin itong through video call, kaya simpleng-simple talaga. At ang mga Automart certified used Toyota Avanza namin, meron din 5-day money-back guarantee for your utmost peace of mind.